Dear Jamea, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa isang pagkakamaling nagsimula sa katahimikan at nagtapos sa isang masakit, ngunit mahalagang aral tungkol sa tunay na halaga ng isang tao. Sabi nga nila, ang tukso ay hindi dumarating sa oras na tayo'y malakas, kundi sa mga sandaling pakiramdam natin ay kulang tayo. Tara, pakinggan natin ang kwento ni Mara. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang maging itim at puti ang paligid ko. Ako si Mara, 28 anyos, at isang virtual assistant. Sa loob ng aming bahay sa Cabuyao, Laguna, ang mundo ko ay umiikot lang sa tatlong bagay. Ang monitor ng laptop ko, ang tasa na kape na laging malamig bago ko pa maubos, at ang paghihintay sa pag-uwi ni Jonas. Ang ilaw ng screen ang nagsisilbing araw ko. Kahit tanghali, parang gabi pa rin sa loob ng kwarto. Nakasarang kortina, tahimik, at ang tanging tunog ay ang tuloy-tuloy na pagtatype ko sa keyboard. Minsan, napapansin ko na lang na ilang oras na akong hindi gumagalaw. Parang isa na akong parte ng upuan. Kahit ang kape ko, na dati ay mainit at nagbibigay gising, nagiging malamig na lang habang tulala akong nakatingin sa spreadsheet. Parang ako rin, unti-unting nanlalamig. Si Jonas ang kinakasama ko sa loob ng 4 na taon. Tahimik siya. Minsan, iniisip ko kung napagod na ba siyang magsalita o sadyang wala lang talaga siyang sasabihin sa akin. Warehouse supervisor siya sa isang planta. At tuwing uuwi siya, ang tanging maririnig mo lang sa kanya ay, "Nandito na ako." O kaya, "Kumain ka na ba?" At sa bawat pagbukas ng pinto, may kasamang malamig na hangin mula sa labas. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa distansyang hindi na namin napapansin. Pagod ang mga hakbang niya, mabigat ang balikat, at ang dating ngiti niya na dati kong inaabangan, ngayon ay pilit na lamang. Isang gabi, habang nakatitig ako sa mga spreadsheets ko, naramdaman kong bigat ng katahimikan. "Jonas, pwede ba tayong lumabas sa Sabado? Kahit mag-ikot lang sa mall o kumain ng fishball sa labas. Para kasing nakakalimutan na natin ang mukha ng isa't isa eh. Alam mo yun dahil sa trabaho." Tumingin siya sa akin. Pagod ang mga mata at pilit ng ngumiti. "Mara, alam mo namang kailangan ko ng overtime. Marami tayong babayaran. Saka na lang, pag-uwi ko na lang sa linggo. Matulog lang ako para makabawi ng lakas." Hindi siya galit. Hindi rin siya malamig. Pero sa sagot niyang iyon, may kung anong bumigat sa dibdib ko. Doon ko naramdaman ang unang lamat. Ang saka na lang ni Jonas ay naging parati na lang. Ang aming relasyon ay naging parang isang playlist na naka-open repeat. Trabaho, bahay, kain, tulog. Walang bago, walang pasabog, walang lambing. Unti-unti, napansin ko na hindi na kami nagkakausap tungkol sa pangarap, tungkol sa plano, kahit simpleng kwentuhan man lang tungkol sa araw namin. Ang dati naming tawanan sa hapagkainan, napalitan ng katahimikan. At ang dating paghawak niya sa kamay ko, napalitan ng paghawak niya sa cellphone habang inaantok. Ako naman, dahil laging nasa loob ng bahay bilang BA, parang nabubulok ang kaluluwa ko sa 4 na sulok ng kwarto namin. Minsan, tumatayo ako sa bintana at pinagmamasdan ng mga taong naglalakad sa labas. Mga estudyanteng nagtatawanan, mga magkasintahang magkahawak kamay, mga pamilyang sabay-sabay kumakain sa karinderya. Doon ko nararamdaman kung gaano ako ka-isolated. Parang buhay ako, pero hindi ako nabubuhay.
Nagbago ang takbo ng buhay namin nang magkasakit ang mga magulang ni Jonas sa probinsya. Naubos ang ipon namin at nabaon kami sa utang. Dumoble ang oras ng trabaho ni Jonas. Minsan, halos hindi na nga siya umuwi eh. At kung umuwi man, tulog agad. Wala nang, kumain ka na ba? Wala nang kahit anong tanong. Para kaming dalawang estranghero na magkasama sa iisang bubong. Dito pumasok sa eksena si Sir Robert. Si Sir Robert, 52 anyos, isang matagumpay na real estate developer. Dati siyang boss ni Jonas at itinuturing itong parang tunay na anak. Dahil biyudo na siya at walang pinagkakaabalahan kundi ang negosyo. Madalas siyang dumadaan sa bahay namin sa Laguna para mag-abot ng tulong. O di kaya, ay i-check kung kumusta na kami. Dumarating siya na may dalang pagkain. Minsan grocery, minsan lutong ulam. Ang presensya niya ay parang isang pahinga mula sa monotonous kong araw. May halong respeto at pasasalamat ang nararamdaman ko sa kanya. Noong una, wala akong mali siya eh. Itinuring ko siyang parang tatay o tiyuhin. Pero habang si Jonas ay laging wala dahil sa double shift niya, si Sir Robert ang naging kausap ko. Nakikinig siya. Tumatawa sa mga kwento ko. Tinatanong niya ako kung kumusta ako. Hindi lang bilang partner ni Jonas, kundi bilang ako. Mara, ang galing mo palang mag-manage ng files. Sayang ang ganda't talino mo kung dito ka lang sa bahay palagi. Hindi ka ba napapagod na maghintay sa taong parang walang oras sa'yo? Ganun po talaga, sir. Kailangan naming magtiis para makabayad ng utang sa inyo. Salamat po pala ulit sa tulong ha. Wala yun. Alam mo, Mara, ang isang babaeng tulad mo, dapat inaalagaan. Dapat binibigyan ng pansin. Kung ako lang nasa posisyon ni Jonas, hinding-hindi kita hayaang malungkot. Ang mga salitang iyon, para silang tubig sa tuyot na lupa ng puso ko. Sa tagal ng panahon na pakiramdam ko'y hindi na ako nakikita. Hindi bilang babae, hindi bilang partner, kundi bilang isang taong umiira lang sa sulok ng bahay. Biglang may isang taong tumingin sa akin na parang mahalaga ko. Parang sa bawat titig niya, may kumpirmasyon na nakikilala kita. Unti-unti, hinahanap-hanap kong validation na ibinibigay ni Sir Robert. Siyang nakakakita sa bagong suot ko. Kahit simpleng blouse lang na binili ko sa sale, napapansin niya agad. Siyang nakakapansin kung malungkot ako, kahit pilit kong tinatago sa likod ng ngiti. At siyang nakakausap ko tungkol sa mga pangarap ko. Mga pangarap na matagal ko nang tinigil banggitin dahil wala namang nagtatanong. Kapag kausap ko siya, pakiramdam ko, may saysay ang bawat salita ko. Hindi tulad kay Jonas, na kahit anong kwento ko, nauuwi lang sa isang pagod na tango o isang mahinang, mamaya na Mara. Isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Kabuyaw. Madilim ang langit, at ang tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong ay parang sumasabay sa bigat ng nararamdaman ko. Wala si Jonas noon eh. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Na parang bawat patak ng ulan ay may kasamang lungkot. Biglang may kumatok sa gate. Pagbukas ko, bumungad si Sir Robert. Basang-basa. Ang polo niya'y dikit na dikit sa katawan. At ang buhok niya, tinatamaan pa ng malalakas na patak ng ulan. Oh, Sir Robert, pasok po kayo. Basang-basa kayo oh. Wala po dito si Jonas, may overtime sa planta. Alam ko. Dumaan lang ako para kolektahin sanang hulog ni Jonas. Pero parang mas gusto ko lang talagang makita ka, Mara. Sa paraan ng pagkakasabi niya, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang init na gumapang sa dibdib ko. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Habang nagpapatuyo siya ng damit, nagtimpla ako ng kape.
Ang simpleng kusina namin ay napuno ng amoy ng mainit na kape at ng presensya niya. Nakaupo siya sa harap ko, nakatingin, parang may gustong sabihin na hindi niya agad masabi. Doon nagsimula ang mahabang usapan. Napuntang usapan sa lungkot niya bilang byudo. Kung paano niya namimiss ang asawa niya. Kung paano siya umuuwi sa isang malaking bahay na walang naghihintay. At sa bawat salitang binibitawan niya, parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Magkaiba man ang sitwasyon, pareho kaming may kulang. At ako naman, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ikinuwento ko ang lungkot ko bilang babaeng baliwala sa sariling bahay. Kung paano ako naghihintay gabi-gabi. Kung paano ako nasanay sa katahimikan. Kung paano ko nararamdaman na unti-unti akong nawawala. Mara, hindi mo na kailangang magtiis. Kaya kitang bigyan ng buhay na hindi kayang ibigay ni Jonas. Kaya kitang alagaan sa parang hindi niya magawa. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Doon na naging mabilis ang lahat. Sa gitna ng lamig ng ulan, nahanap kong init na matagal ko nang hinahanap. Isang pagkakamali na noong una ay akala ko'y sagot sa lahat ng aking pangungulila. Ang bawat hawak niya, bawat titig, bawat salitang ibinubulong niya. Lahat ng iyon ay parang bumubuo ng isang ilusyon na ako'y mahalaga, na ako'y espesyal. Naramdaman ko ang passion, ang excitement, ang mga bagay na nawala na sa aming pagsasama ni Jonas. Pero hindi ko napansin, habang hinahanap kong init, unti-unti kong sinusunog ang sarili kong konsensya. Naging madalas ang pagkikita namin ni Sir Robert kapag wala si Jonas. Parang naging normal na lang. Ang pagsilip niya sa gate, ang pagpasok niya sa bahay, ang pag-upo namin sa parehong lugar, kung saan ako at si Jonas dati nagkakwentuhan. Binibigyan niya ako ng pera, mga sobre na hindi ko na tinatanong kung magkano. Dinadalhan niya ako ng pagkain. At higit sa lahat, pinaparamdam niya sa akin na akong pinakamahalagang babae sa mundo. At doon ako tuluyang nahulog. Nakalimutan kong utang na loob. Nakalimutan kong 4 na taon namin ni Jonas. Nakalimutan ko kung paano niya ako minahal noong wala pa kaming problema. Dumating ang araw na hindi ko na kaya. Hindi na kayang magpanggap. Hindi na kayang umarte na maayos pang lahat. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Jonas. Nag-empake ko ng backpack ko habang wala siya. Isa-isa kong inilalagay ang mga damit ko. Ang mga gamit ko. Pero sa bawat tiklop ng tela, parang may bahagi ng sarili kong napupunit. Plano kong sumama kay Sir Robert. Habang naghahanap ako ng mga importanteng papeles sa kabinet, may nakita kong isang lukot na papel. Hindi ko alam kung bakit ko iyon pinansin. Siguro dahil sa paraan ng pagkakatupi. Parang itinago pero gustong matagpuan. Isang drop ng sulat. Kamay ni Jonas ang nakasulat doon. Binasa ko ito nang may nanginginig na kamay. Sir Robert, salamat po sa pagpapahiram ng pera at sa pag-intindi sa amin. Alam ko pong nababalo na si Mara sa loob ng bahay dahil sa sobrang trabaho ko. Salamat at lagi kayong nandyan para kausapin siya para hindi siya masyadong malungkot. Ginagawa ko po ang lahat ng overtime na ito para sa susunod na taon, makabayad na kami sa inyo at makapagpakasal na kami ni Mara. Gusto ko siyang bigyan ng buhay na hindi na niya kailangan magtrabaho sa harap ng computer buong araw. Konting tiis na lang po, sir. Napaupo ako sa sahig. Gumuho ang mundo ko. Parang biglang nawala ang lakas ng mga tuhod ko. Hindi ko na alam kung paano ako napaupo. Basta ang alam ko, hawak ko pa rin ang papel. Nanginginig ang mga daliri ko habang paulit-ulit kong binabasa ang bawat linya. Ang bawat salita ni Jonas.
ay parang patalim na dahan-dahang bumaon sa konsensya ko. Ang katahimikan ni Jonas, hindi pala yun kawalan ng pakialam. Yun pala'y pagtitiis. Naaalala kong mga gabing hinihintay ko siya. Yung mga gabing galit ako dahil hindi siya umuwi ng maaga. Hindi ko alam, sa mga oras na iyon, baka binubuhat niyang mas mabibigat pa sa pagod. Ang responsibilidad, ang pangarap, ang plano para sa aming dalawa. Ang pagiging matipid niya ay para sa kasal namin. Yung mga pagkakataong tinatanong ko siya kung bakit hindi man lang kami makakain sa labas. Kung bakit kailangan tipirin kahit ang simpleng bagay. Akala ko noon, wala lang siyang pakialam sa kasiyahan ko. Hindi ko alam. Iniipon niya palang bawat piso para sa kinabukasan namin. Ang pagiging pagod niya ay para mabigyan ako ng magandang bukas. At habang pinagtataksilan ko siya, iniisip niya kung paano ako pasasayahin sa huli. Hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi simpleng luha, kundi iyak na parang may kasamang pagsisisi. Galit sa sarili at pagkasuklam sa mga desisyong ginawa ko. At si Sir Robert, biglang nagibang tingin ko sa lahat ng alaala namin. Yung mga papuri niya, yung mga titig niya, yung mga salitang akala ko'y pag-aaruga. Lahat pala'y may ibang kahulugan. Ginamit niyang tiwala ni Jonas. Ginamit niyang sitwasyon namin para makuha ko. Hindi siya tagapagligtas. Isa siyang manunubok. Isang taong alam ang kahinaan ko. At sinamantala iyon. Eksaktong pag-uwi ni Jonas. Hinarap ko siya. Narinig kong pagbukas ng pinto. Yung pamilyar na tunog na dati nagbibigay sa akin ng comfort. Pero ngayon, para itong hudyat ng isang katotohanang hindi ko na kayang takasan. Kasabay noon, narinig namin ang sasakyan ni Sir Robert sa labas. Ang makina ng kotse niya ay parang ingay ng konsensya ko. Malakas, hindi matakasan, at papalapit ng papalapit. Dumating siya para sa koleksyon ng utang. At siguro, para sunduin na rin ako. Mara, bakit may dala kang bag? Saan ka pupunta? Pagpasok niya, napansin agad niyang backpack ko. Ang mukha niya, pagod pa rin. Pero ngayon, may halong pagkalito. Hindi pa niya alam. At iyon ang mas masakit. Tumingin ako kay Jonas. Punong-puno ng pagsisisi ang puso ko. Ang mga mata niyang dati kong tinitignan ng may pagmamahal. Ngayon, hindi ko na kayang titigan ng matagal. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat makitang kabutihan sa mga mata niya. Tumingin din ako kay Sir Robert na pumasok sa pinto na may ngiting tuso. Yung ngiting dati kong inaabangan, ngayon ay parang maskara na lang. Isang paalala ng pagkakamaling pinasok ko. Jonas, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Nabasa ko yung sulat mo, pero huli na. Masisira lang buhay mo sa akin. At ikaw, Sir Robert, akala ko mahal mo ako. Pero ginamit mo lang kahinaan namin para sirain kami. Habang sinasabi ko iyon, ramdam kong bigat ng bawat salita. Parang bawat katotohanang inilalabas ko ay may kapalit na sakit. Hindi ako humingi ng tawad kay Jonas dahil alam ko ang sugat na ginawa ko ay hindi kayang gamutin ng isang salita lang. Walang sapat na sorry para sa pagtataksil. Walang sapat na paliwanag para sa mga desisyong ginawa ko. At hindi rin ako sumama kay Sir Robert. Dahil ngayon, malinaw na sa akin. Ang inakala kong pagliligtas ay isa lang palang bitag. Bit-bit ang laptop bag ko at ilang pirasong damit. Naglakad ako palabas ng gate namin sa Kabuyaw. Ang bawat hakbang ko'y mabigat. Parang may humihila sa akin pabalik. Narinig ko ang tawag ni Jonas. Pero hindi na ako lumingon.
Sa boses niya, naroon ang pagkalito. At marahil, ang sakit na hindi ko na kailangang marinig pa ng buo. Hindi ko kayang harapin ang kabutihan niya pagkatapos ng ginawa ko. Iniwan kong seguridad na inaalok ni Jonas at ang peking ligaya na binigay ni Sir Robert. Sa likod ko, naiwan ang bahay na minsan naming pinangarap punuin ng tawanan. Sa harap ko, isang kalsadang hindi ko alam kung saan patungo. Habang naglalakad ako sa kalsada, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malamig, pero totoo. Walang halong kasinungalingan. Walang halong ilusyon. Masakit. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang totoong kalayaan. Ang kalayaang harapin ang sarili kong pagkakamali. Ang kalayaang matutong tumayo mag-isa. Ang kalayaang hanapin muli ang aking sarili nang hindi nakadepende sa atensyon ng kahit sinong lalaki. Napakasakit, di ba? Minsan ang hinahanap nating kulang sa ating kapareha ay puno na pala ng sakripisyo. Hindi lang natin nakikita dahil nakatuon tayo sa sarili nating nararamdaman. Ang aral sa kwentong ito, huwag mong ipagpalit ang taong nagtitiis para sa kinabukasan mo. Sa taong nandyan lang dahil sa pansamantalang kagustuhan mo. Ang pag-ibig ay hindi lang emosyon. Ito ay sakripisyo at katapatan. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Mara? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ni Mara na umalis na lang at mag-isa? Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.